Maraming salamat po sa ating Laguna Church, Laguna Church, sa paghahandog ng awit para sa ating mahal na Panginoon. At sa pagpatuloy po ng ating gawain, mga kapatid, tinatawagan po ang lahat ng kaibigan, Laguna Church. Sabi din po ay maghahandog ng awit para sa ating mahal na Panginoon. Ay, sorry. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. Dahil po kay Ma'am Celia, Sir Robert, kay Ma'am Teresa, good morning po. At sa ating pong panauhin, magandang umaga po. Siya po ay retired officer. Retired professor. Salamat sa ating mahal na Panginoon na kasama po natin siya Kapatid mo lang yan? sa araw na ating pagsamba. Glory to God. Alam Amen. ko kapatid mo lang yan? Nagusto po ang lahat. Praise God. Hallelujah. Ang ating mga pagkakapatiran, Caloocan Valenzuela, we wish you all kasi mula ng convention. Ngayon pa lang tayo nagkikita. Salamat sa ating Diyos na buhay. Praise God. Narito tayo para sa isang dakilang gawain ng mahal na Panginoon. Nandiyan natin po sa Siyempre. Nanay Vicky, maraming salamat. Praise God. Hallelujah. Yung mga nakaraang fellowship po natin, malaki po may nagawa. Praise God. Dahil nagkabanding-banding po tayo at nagkapalagayan ng loob. Praise God. Nagkaroon po tayo na tayo pang nagpag-ibig. Amen. Praise God. Yung dinulog po ang fellowship natin. Kaya yun po yung nice natin. Ngayon, nagkaroon tayo ng fellowship. Praise God. Diba yung bang kasama-sama kasayahan yung maidulog sa atin ng fellowship
na ito sa araw na ito. Amen. Glory to God. And then, join mga po, men and ladies, aawit po kami para sa ating mahal na Panginoon. Bigay natin sa ating mga tagapagsipa.
magandang umaga po sa ating lahat sa Diyos ang pinamataas na mabuhay. God be all the glory for this night. Praise God. Kalimutan ko batiin si Pastor Arby Mayordomo. Maraming salamat sa presence, Pastor Arby. God bless you. Amen. God bless you with your family and church family. Sila Evangelist John Kevin Sigbaon. Thank you for coming. Evangelist Buddy. Kabatinan. Thank you for coming. At sino pa po ba ang Evangelist na from South Luzon? Amen sa inyo lahat. Salamat sa inyong presensya. Lalo na sa ating guest speaker, Pastor Walter, and family, Mama Lern. God bless. Tulad pa yung banding natin. Kaya eto, nagbanding tayo. Kaya hanggang Sunday, magbabanding tayo kay Praise God. So, basta ang pagkakapatiran, glory to God. So, we love you all in the Lord. God bless us all. Meron po tayong tubig na malamig doon sa mga kapatiran natin na nauuhaw. Tapos, meron din po tayong coffee dyan. Tapos, si Sir Abby, tulungan na lang yung gusto pagkape. Praise the Lord. Meron tayong pag-snacks pwede rin na pinapagdali sa kanila para hindi sila mag-iwan. So, thank you. And may God bless you all. Evangelist Romy Carolina and Sister Wayne. Kausap ko mga si Evangelist Romy Carolina sa live. Salita lang ako ng kawali. Gusto sana namin sila kayo kasama sa doon. At saka sila Pastor Arby para mag-iwan sa salamat sa amin. May God bless us. Huwag mag-open tayo. Praise God, hallelujah. Maraming salamat po, kapatid. Praise the Lord. Uli mga kapatid, bumabati tayo ng isang palang umaga sa bawat isa sa ating malamig sa ating mahal na Panginoon. Magpapasalamat po tayo simula kanina umaga, hallelujah, sa ating Sunday School, praise and worship, bibigay ng patotoo, rendering ng song, praise God, hallelujah, ay nararamdaman natin ang ating mahal na Panginoon ang bibigay. Praise God, malalaman natin doon sa mga bagay na yung mga kapatid na ang ating sinasambang Diyos ay buwan. Amen? Praise God, hallelujah. At sa hindi po pagkakatagal mga kapatid, tinatawagan ko po ang Evangelist Franklin na po ang patuloy na ating gawain. Praise God, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat ng Panginoon. First of all, good morning to our Lord Jesus Christ. Amen. It's good to be back here again at our own church. Halos isang buwan mahigit kami mga kapatid na wala dito. At tayo ay una-una sa convention. Pangalawa po ay sa paligid-ligid sa South Luzon District mga kapatid. Sa Bilao, sa Cavite, sa Marosa, sa Linggo, gano'n na naman. Pero alam ko, ang invitation ng Bishop ni Pastor Jay ay para sa lahat. Because he is expecting a 200 to 300 delegates na atin sa kanyang second church anniversary. So, ina-expect niyo po na ganun karami. Kaya ang invitation ay para sa lahat po. Amen. Pero bago yan, ay ito muna sa atin ngayon ay gawin natin special na kapatid dahil araw-araw naman ay special dahil nandyan ang Panginoon Jesus. Amen? Praise God. Binabati natin siya ng umaga and our leader, Bishop Bernie and Mama Kelly. Good morning po. Ganon din po sa mga board na narito, kapilin natin si Evangelist Bernard, asawa si Pastor Walter, Sister Lerna, asawa, ang ating Pastor Walter ay na-request natin mga kapatid. Actually, may kapalit to, kaya siya na ngayon mga kapatid. Pero nauna na yung kapalit. Amen. Kaya po wala kami rito ng ilang linggo. Yun yung kapalit. Kaya ngayon yung kapalit, kabayaran ay ito na. So, magbayad din siya. Bago siya umalis. Amen. Malungkot. Alam natin na hindi kita pa rin. Amen.
Actually, nag-search tayo ngayon ating documents sa Baguio DDC para maging international. Kasi request ni Pastor Walter na bigyan siya ng international license. So sabi ko, Panginoon, parang ang hirap i-comply dahil medyo mabusisig mga kapatid, pasikot-sikot. Pero kung kalooban mo, Panginoon, ma-establish ang gawain sa Bermuda, ay magiging international yung aming registration. So, magsisikapan natin mga kapatid. Amen. Sinabi natin bago mag-convention next year, international na yung ating kung makapag-comply din si Pastor Walter na maging international. Amen? So, hindi na natin pa habangin. Magandang umaga sa mga pastor, Pastor Aliner and Sister Mau. Salamat sa inyong joint fellowship dito sa panawagan. Alam ko po na actually mga kapatid, itong fellowship na to ay hindi siya talaga mandatory. Kung sabi natin, kung sila lang po merong availability sa mga pastors na nasa Manila, South Luzon, pwede silang mag-enjoy. Kung hindi naman ay okay lang. Katulad nila Pastor Toong, nag-bedo siya na kapatid. Kasi ganun din sila. Ilan linggo na rin silang wala sa simbahan nila. Mag-alagala din sa South Luzon. Amen. So, si Pastor Noel, salamat sa Panginoon, tumugon. Si Pastor Ronnie, hindi ko alam ang kapatid ko. Hahabol po kung nag-adjust sila ng service. Kung nag-adjust sila ng service, maaaring humabol sila po. Mamaya kapatid. So, madadagdagan pa tayo. Kung hindi naman, ay salamat sa Panginoon. Mga taga-Cavite, ganun din. Extend natin invitation. Salamat ni Pastor RB, Evangelist Romy, sa kanyang ibahan. Sir Beng, kay Evangelist Buddy. Bago kami maghiwalay nito ng Sunday sa motor. Bumotor na siya sa sabi ko, pag may time ka lang, join ka sa Kapanalik, baka nandun yung Eva mo. Kasi binata pa rin ito. Pero yung isang Eva rito, na pinapipray natin na sa unisan na yun. Amen. So, kontrata na ba yun? Marriage contract. Pirmahan na lang. Hindi ka mapapangamag, sister. Dahil likod ng Panginoon ng iyong kabiyak. Amen. So, sa lahat ng mga pastor na narito, evangelists and elders, salamat po. Amen. So, yung aming pagkain dito ay hindi espesyal. Pero pinagandaan natin mga kapatid. Dahil nag-announce tayo sa kapaitulutan ng admin ng aming GC na kung meron silang magdala ng pagkain para pagsalusaluhan natin. At alam ko yung cook natin ngayon ay special day. Amen. Dahil fresh from Bermuda yung kanyang mga ingredients. So, dapat English spoken. Spoken in dollar ka dapat namaya, Pastor Walter. Amen. Pero bago yan, dito muna tayo sa biyaya ng Panginoong Hesus. Amen. Dahilan kung bakit tayo laging naglilingkod sa Kanya dahil sa Kanya kabutihan na kapatid. Amen. Sa oras na ito, mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin sa inyo about sa pagbibigay natin sa Panginoon. Amen. Ang pagbibigay natin sa Panginoon is more than an offering of money. It is an expression of our gratitude, faith, and obedience to God. Pagsunod sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo'y nagpapasalamat dahil mabuti ang Diyos sa buhay natin. Sino ang mabuti? Ang Diyos sa buhay niya. Amen. Taas ang kamay. Amen. Lahat tayo mabuti ang Diyos. Wala lang tayong sakit, mabuti ang Panginoon. Lalo na kung meron tayong sakit, mabuti pa rin ang Panginoon. Amen? Dahil nandyan siya para tayo ay pagaliin. Amen? Praise God. We acknowledge His ownership over our lives. Amen? Our giving should never be done redundantly or for routine. Actually, ang pagbibigay ay hindi para i-recognize tayo. Amen?
Pastor Walter, ang laki ng binigay. Si Pastor Arby, ang laki ng binigay. Hindi. Nagbibigay tayo dahil yun yung gusto natin ibigay para sa Panginoon. Not for recognition. Amen? So sa pagbibigay, binibigay natin lahat ang makakaya natin yung the best para sa ating mahal na Panginoong Kristo. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Ang nagtatanim ng kaunti, aani ng kaunti. Ang nagtatanim ng marami, aani ng marami. So sa pagbibigay, kung tayo magiging tapat, mga kapatid, lahat ibibigay natin sa Panginoon, hindi 99%, kundi 100%, aani tayo ng 100% din. Amen? Every man according as his purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Nais ng Diyos o mahal ng Diyos, gusto ng Diyos ang taong mapagbigay, lalo na pagdating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So I urge you, I encourage every one of you, tayong magbigay lagi sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Amen? Lalo na pagdating sa ating local church, suportahan natin ang gawain ng Panginoon. Ang pagbibigay ng ikapo, ang pagbibigay ng ikapo, ang pagbibigay ng ikapo, ay gampanan natin, mga kapatid. Amen? Katulad ng mga preaching before, or nito lang, recently lang, mga kapatid, diyan sa bandang South Luzon, talagang every now and then, yun ang preaching, paalala ng ating butinging bishop na ang pagbibigay ng ikapo ay hindi, ang tawag dito ay hindi pandaraya. Amen? Hindi siya, anong term nitong binabanggit? Ano na? Scammer. Yun. Hindi siya pagiging scammer, mga kapatid. Kasi promise ng Panginoon yan, utos ng Panginoon yan, kahit kailan hindi na bago, mga kapatid ko. Amen? So magbigay tayo ng 10 bahagi sa ating mahal na Panginoon, and after that, yung ating din offering, magbigay tayo dahil pang-suporta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung 10%, obligado tayo dyan, mga kapatid. Pero saan tayo sinusukat ng Panginoon? Doon sa ating offering na ibinibigay. Amen? So kung maliit lang din ang bigay sa atin ng Panginoong Yesus. Pero kung malaki ang ating pagkakaloob sa kanyang gawain, malaki ang isusukli o ibabalik sa atin. Sa South Luzon, kay Pastor Arby, kay Pastor Walter, sa Cavite, sa inyo pong mga pastor ang inyong ikapo. Pero ang love offering, you are freely and willingly, and you are welcome to give sa ating pagbibigay ng mga offering sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Amen? So magbigay tayo ng may galak sa ating puso, mga kapatid. And lastly, amen, kaya kailangan nating magbigay, tumulong sa gawain ng Panginoon. Kasi next year, ang ating venue sa convention, venue pa lang, mga kapatid, aabutin tayo ng 500,000. Venue pa lang yun. So, kailangan natin suportahan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung 500,000, kung mula ngayong araw na ito, ipapanalangin na natin sa Panginoon at pagtutulong-tulungan na natin, maliit lamang yung 500,000. Amen? Pero kung 1 week na lang ang convention at doon pa lang tayo kikilos, napakalaki ng 500,000. Amen? Amen? Actually, yung convention natin last May, mga kapatid, April and May, maliit lang yung ating naging pledges, pero God is good kasi meron pa rin namang excess kahit pa paano. So yung excess money ay turn over na natin maya-maya kay Pastor Walter as our national treasurer. Amen. Nasa 51,000 sinarado na natin, Pastor Walter and Sister Lerna. Yung excess na funds ay turn over mamaya. So yun yung magiging initially fund natin sa mga LBC prior sa ating national convention. So magbigay tayo ng masayang lahat, mga kapatid, sa oras na ito. Nariyan si Sir Angeline, Nico. Inuulit ko po yung mga times ninyo, bigay ko din kasi yung mga pastors at yung offering ay pwede po tayo magbigay, tumulong sa gawain ng Panginoon.
So tayo lahat ay aawit ng masayang awitin sa Panginoon. Hinihiling natin ang ating kapatid, Sister Sarah, at saka si Brother Darwin na magagawa ng awit, ng masayang awitin sa pagbibigay sa Panginoon. So magbigay tayo ng masaya. Praise the Lord, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Praise God, hallelujah. Sa ating pong Bishop, Mama Peli, praise God. Sa ating pong mga pastors, hindi man po namin paisa-isa, praise God. Hallelujah, kami po'y nagagalak na tunay na kayo narito sa aming sambahan, praise God. Mabigay po tayo ng masaya sa ating mahal na Panginoon, praise the Lord. Praise God. Praise God tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Okay na. So, we request Evangelist Buddy to pray for our guys, company, ano mga kaloob natin sa Evangelist Buddy, please. Praise God. Mas natin po ang mga pangkaso. Pero po maraming salamat sa oras nito. Kasi pagbawa ko din mo kaibigan ko yung mga sa maraming salamat sa bagay nito po na ito'y patuloy ko rin ako ang huluyan. Ilagamit ko rin ako sa lumayo.
ikaw ang Diyos, hallelujah. Patuloy ko Diyos, hallelujah. Magpala sa bawat naglilingkod. Hindi po, Panginoon, sa mga hindi nabigyan. Ikaw ang Diyos, hallelujah. Patuloy, bigyan mo sila, Panginoon, hallelujah. Ng mga trabaho, ng mga business, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, hallelujah. Na patuloy, hallelujah. Magpalaw kami sa kanyang Panginoon. Sa kanyang Panginoon ang mga magbigay sa gawain. Maraming salamat, Panginoon, hallelujah, sa pagmumay sa mga oras ito. Ikaw ang aming patuloy na inasahan sa mga oras ng Panginoon, hallelujah, na ang tagumpay namin, Panginoon, hallelujah, sa pangalan ng Diyos. Salamat tayo sa Praise God. Palapakan natin yung isa pa ang Panginoon. Maraming tayo sa ating mga kulang ng gabi. So, again, I'd like to announce the invitation of Pastor Jake sa ako po na naikabili doon po sa dating Pinang Church Anniversary nila. So, kung makakarating po kayo, much better, they will start at 8 a.m. Hanggang sa matapos na po ito. Amen. Sa mga kapatiran naman natin, hindi makaparating siguro meron pa rin church dito. Hindi talaga namin bishop, pero hopefully ay magawa tayo ng paraan na lahat ay makapunta po sa gawain namin sa Cavite, their second church anniversary po. Amen. And then after that, ay wala na siguro tayong iba pang activity, back to normal, mag-ipon, and then we are praying na magkaroon ng M-Life po is coming third quarter ng ating mga kabataan natin. Kanina ay na-encourage tayo, nag-usap kami ni Bishop, baka magkaroon quarterly fellowship. Amen. Sa mga churches. Amen. Kahit hindi na po mag-rent ng venue, kung saan na yung church doon na. Amen. Kasi hindi naman yung venue ang pupuntahan, yung gathering ng mga anak ng Panginoon Kristo. Mahalaga po ang fellowship sa bawat isa sa atin. Pag-ibig. Amen? So, sino ba na-excite ngayong araw na ito? Amen? Minsan sa local churches, pagka yun at yun din ang nakikita, medyo masaya, pero may halin mo po. Pero kapag meron kang nakita ng ibang mukha, na kapatid mo na naglilingkod din sa Panginoon, masaya tayo. Amen. So, sa oras pong ito, hindi ko na bibigyan na natin ng microphone sa mag-i-introduce sa ating preacher, mga kapatid ko. Amen. Bigyan natin ng pagkakataon ang ating leader, si Bishop Ferdinand Mendoza, sa microphone para ipakilala sa atin. Alam kong kilala na natin yung preacher natin, pero kailangan natin respetuhin ang likod ng Panginoon Jesus na tatayo sa atin. So, ngayong araw na ito, bigyan natin ng microphone kay Bishop Ferdinand Mendoza. Palapakan natin ang isa pa. Shall we all stand up, please? And let us worship the Lord once again. Hallelujah. Come on, clap your hands before the Lord. For He is good. He is worthy to be praised of His people. Glory to God. Hallelujah. Praise God. It's good to be here, brethren. Amen. This is a day that the Lord has made. We will rejoice it. Amen. Salamat sa inyong mga presensya. Hallelujah sa bawat local churches na makatisi Philippines. Pinabati natin lahat ng ating mga pastors, ang congregation nilang kasama. Although we are not yet completed, we will continue to worship the Lord. Glory to God. Hallelujah. Tatapos lang ang ating national convention. Hallelujah sa Puerto Princesa City, mga kapatid. At pagbalik natin ay invite tayo sa mga local churches na celebrate ng kanilang anniversary. At ngayon lang tayo nakabalik ulit dito sa Kapanalig Church. Anyway, mga kapatid, salamat sa mga ginagawa natin mga dakilang bagay sa Panginoon. Hallelujah, we know that God is good to all of us and He is coming very soon. Hallelujah, we have to be prepared and be ready for the coming of our Lord Jesus Christ.
because we are now in these last days of the grace period. Hallelujah. Do you believe we are now in this, hallelujah, last days of this grace period? Hallelujah, the last dispensation of humanity, which is the grace period. Glory to God. After this, the millennial kingdom. Amen. We will go with the Lord Jesus Christ when He comes. The church will gonna make up. Hallelujah, sa kanyang pagparito. Kaya hindi na magluluwan, hindi na magkatagal na kapatid. Ang paghihirap natin sa lupa ay matatapos na. At tayo isa sa Panginoon, mag-aaring kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos po nun, nakaroon ng white throne judgment. Hallelujah, lahat ng mga hindi nabuhay na matuloy sa first resurrection, nakaroon ng final and general resurrection from the innocents up to, hallelujah, the millennial kingdom. And they will give an account before the Lord. But we being saved, we will proceed to life everlasting with the Lord Jesus Christ. Amen? Glory to God. Anyway, salamat sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, salamat at nagkita tayo. Nakita tayo, sister. Kasama natin si Professor. Salamat sa Lord. Bisita po siya ni Bradshaw. Salamat siya sa iyong panahon. Kasama ka namin sa aming pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Glory to God. Hallelujah. I've been, praise God, going to 50 years serving the Lord. I was a young people then. That was 1975 or 76, and until now, we are still serving our God. Hallelujah. You believe, mga kapatid, ang ating gawa sa Panginoon ay hindi magiging walang kabuluhan. Amen? Praise God. At marami na po tayo mga anak sa Panginoon. In fact, ang ating preacher ngayon, isa yan sa ating Timothy, sa ministry natin. Glory to God. Pastor Noel. Amen. Yan ang sila na Pastor Evangelist Ibarra. Amen. Sila Pastor Dominador Manzano ng Subic. At marami pang iba mga kapatid. Hallelujah. Mga anak natin sa Panginoon sa Kristo. Naturuan natin sila kung paano tatayo sa sound doctrine. Hallelujah. This is very important mga kapatid. Na yung sound doctrine ay malaman natin at ating ingatan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Yesu Kristo. Remember, mas marami ang mapapahamak kaysa sa maliligtas. Ulitin ko, mas marami ang mapapahamak kaysa sa maliligtas. Sasama tayo doon sa maliligtas. Huwag tayong sumama doon sa mapapahamak. Amen? Praise God. Hallelujah. Makibot ang pintuan, makitil ang daan tungo sa buhay. Ngunit malapad ang pintuan, malapad ang daan tungo sa kamamahan. Marami ang nagsiksikan doon. Subalit sa makipot na pintuan at makitid na daan, hallelujah, amen, ay bihira lamang po nakakasumpong ito. Hindi dahil sa hindi nila sinasumpungan, kundi umayaw po sila dahil makitid ang pintuan, makipot ang pintuan, makitid ang daan. Maraming pinagbabawal ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo ba ang pagbabawal ng Diyos para sa ating kapakanan? Amen. Ganang ang buhay. Kung sumunod tayo sa Panginoon. Palampakan natin ang kalamas. Glory to God. It's my honor to see our preacher this afternoon. I think again this morning. Glory to God. It's nagagaling lang niya sa Bermuda. Ilang taon na siya doon. At I'm praying na hallelujah sa kanya na gawin ng Panginoon, magtalaga siya ng worker doon o ng pastor sa Bermuda at siya ay babalik na sa Laguna para, amen, sa kanyang mga pastors na nasa ilalim po ng kanyang ministry. Glory to God, yung po nating dalangin sa Panginoon. Dahil ang South Luzon, patuloy na lumalago. At ang mga JC Philippines, patuloy na lumalago. Mga kapatid,
Hallelujah. Hindi dahil sa magaling tayo, kundi dahil sa magaling ating Panginoon Jesus. So, without further ado, let's give the time of our to our preacher. Hallelujah. Nobody else but Pastor Walter Gastardo. Amen. He is our preacher this afternoon. May the Father bless you as you deliver the message from the Lord. Pastor, it's our privilege and honor to have you this morning for our service unto the Lord. Palakpakan natin minsan. God bless you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ako'y natutuwa mga kapatid dahil ito yung pagkakataon. Pagkakataon na hindi ng tao, kundi amen, nilaan, amen, ng Diyos upang tayo ay makakatipon. Alam mga kapatid, ang lingkod, ang atasan, amen, na magsandok. Amen. Praise God ng ating kakainin. At natutuwa mga kapatid, nais kong po dahil masarap makinig. No? Pero wala tayo utusan. Wala natin sundin dahil yung po ay utos ng Panginoon. Amen. Ang oras upang gawin ko kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid. So, buksan natin ang ating Biblia. Hindi ko na po pahabain pa. Amen. Nabati ko po ang ating bisita, ang ating mga kasama. Siya po ay 90 years old, kulang ng isang taon. 89 po kayo? 69. So, 80 years old, kulang ng isang taon. 79 years old po siya, mga kapatid. Pero malakas pa. No? Malakas pa ang sumayaw sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Buksan po natin ating Biblia, mga kapatid. Ating pong galingan dahil madali ang oras. At isa pa, mainit ang panahon. At nawa ay maging mainit din tayo, mga kapatid, sa pagtanggap ng salita ng Diyos. At salamat po sa ating kuning bishop dahil sa pagkakataong ito, ang paborit pasasalamat ay tayong sa matamis na pangalan ng Panginoong Kristo lamang dahil ginamit po siya ng Panginoon upang magdala ng salita ng Diyos. Amen. Siya po ang ginamit ng Diyos upang tayo po ay ako po ang amen, praise God, ang magbahagi gamitin ng Panginoon bilang isang microphone sa inyong kalagitnaan. Nawa makita ninyo ang glory ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. Praise God. Sa Ezekiel po, amen, aklat po ng Ezekiel chapter 37. Amen. Praise God. Basahin po sa verse 3. And makibasa po sa mga numbers sa verse 7. At basahin po sa verse 8. Basahin po sa verse 9. At sabay-sabay po tayo sa verse 10. No? Kung nakuha na, amen. Praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil mabilis kayo magbuklat. Amen. Praise God. At kung kayo po ay, amen, hallelujah, walang Biblia. Praise God na hindi nyo nakalimutan ng Biblia. Kung dala ninyo yung cellphone, amen, maaari nyo bubuksan ng yung cellphone. Cellphone lang ang episode ng cellphone. Huwag lang po yung Facebook. Dahil baka kayo po ay maligaw. No? So, buksan po yung cellphone, mga gadget. Amen, praise God. Kung papabasa natin yung ating pong, amen, praise God. Hallelujah. Thanks to mga kapatid. Amen. Natin po babasahin sa Ezekiel chapter 37 verse 3. Basahin ko po sa King James Version. Magibasa po sa inyong Biblia sa verse 7. No? Ang sabi po sa English, not English, kundi sa Tagalog na lang. No? Ang sabi rito, verse 3, at kanyang sinabi sa akin, anak ng tao, maaari bagang mabuhay ang mga putong ito. At ako'y sumagot, O Panginoong Diyos, Ikaw ang nakakalam sa mga putong. Okay, Ikaw nakalam. Verse 7, makipasa po. May nagkuhan
Verse 8, at ako'y tumingin, at narito, may mga litig sa mga yaon, at laman ay lumitaw sa mga yaon, at ang balat ay tumakip sa mga yaon sa ibabaw, ngunit walang hininga sa kanila. Verse 9, Nang magkakalayo na nabila sa akin, mamula ka sa hangin, mamula ka anak ng tao, at sabihin mo sa hangin, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, manggaling ka sa apat na hangin, o hingla, at humihip ka sa mga patay na ito, upang sila'y mga buhay. verse 10, sabay-sabay po tayo. At sa gayon ng hula ko, ang kaya ng inutos niya sa akin, at ang hininga ay pumasok sa kanila, at sila ay nakabuhay, at nagsitayo sa kanilang mga paa, at isang lutong malaking puluto. Praise God. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. I request Bishop Bernes C. Mendoza na siya po ang ating, amen, siya po ang mananalangin sa mensahe ito, mga kapatid. Hallelujah. Almighty Father, once again we are here. Yes, Lord, seek you, God. Amen. Right now, God, we are here. Hallelujah, God, holy Lord, so God. Yes, you, Father, you know, hallelujah, your servant, O God. Speak to us through him. Make him a blessing to every one of us. Incite us, Lord, to thy spirit. To thy wisdom, to thy commandments, O Lord. Amen. Bless your people, O God, as we go on and join your holy word. Bless us, O Lord. Move your power. Amen. Your mighty power, hallelujah, in our midst. We thank you, God, for allowing your Son to preach to us today. We love you, we doing everything in your name. We do believe, God, that you will make you us whatever we ask in your holy name. Jesus Christ, our Lord and our Savior. This is our prayer to you. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos at sabay ng natin upuan na nakahanda sa atin. Isang praise God. Ang hangin na ba? Pagbati sa inyo, mga kapatid. Glory to Jesus. So, Kalugan, once nakarating ko ako rito, ito po yung shop dati, at ngayon din na, kundi House of Grace. Mga kapatid, pagka-plano talaga ng Diyos, nandun na tayo mamamangha. Dati, business ko, hindi mga tinawag ng Diyos na nakakatipo upang purihin ang ating dakilang Diyos. So wala po tayong ibang tinataas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kami po ay sumasamba sa isang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Siyang dahilan bakit nagkaroon ng langit at ng lupa at nagkaroon ng tao. Siya po ang dahilan bakit tayo nandito ngayon. So, ginamit lang po ang ating puting bishop, si Brother Smartlin, upang tayo nagkatigon. Dahil ito po talaga ang dapat mangyari, mga kapatid, na magkaroon tayo ng pagsama-sama, gathering ng mga banal na pinupuri ang Diyos na nag-iisa. Ang kanyang pangalan, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Amen? So, amin pong pinamandila ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa dako po ng Caloocan City, Kapanalig. Amen? Kapanalig City. Kapanalig lang. Caloocan City. Mayroong isang Diyos lamang. Amen. Praise God na siyang nag-isa. Hallelujah. Na ating kinikilala naman na liban sa Kanya ay wala nang iba. Amen. Kami narito. Magtutong nga mga kapatid. Amen. Naka-schedule po tayo doon sa Laguna Church dahil yung po ang panghuling linggo natin. Amen. Kaya na-postpone niyo yung Church of Salin ng Cavite, gawa na sabi nila kahul na. Amen. Lipat ng 24 para sunod-sunod na. So, naka-schedule tayo doon sa Laguna upang tayo ay mag-preach doon.
Pero magpating tayo mga kapatid, pagkuha natin sa aeroplano. Amen. Praise God. Hallelujah. Pagdating ko sa tahanan namin. Amen. Sa church. Hallelujah. Ako'y makikinig lang. So, binigay agad sa atin yung microphone to preach the gospel. Amen. Kaya nakita ko kanina mga kapatid na nakalagay rito. Amen. We search and preach what the Bible teach. No? Napakaganda. So, hindi po tayo makatanggi. So, ginawa po natin lang kahit mayroon po tayong jet lag. Amen. Nag-preach po tayo. Salamat sa Panginoon. Kumilos ang Diyos. Ang Diyos naman ang siyang kumikilos. Hindi po ang pastor na nag-preach. Ginagamit lamang po ang pastor na isigaw yung kanyang salita doon sa, amen, praise God, malalayo, ngunit sa malapit, hindi na kailangan isigaw. Amen? Dahil nasa malapit, dinig na nila kahit bulong lang. Na kahit hindi sabihin, alam na nila kung anong dapat gawin every Sunday morning. Dahil anim na araw ay para sa tao, sa Diyos ay isa lang. Amen. Mas lamang, mga kapatid, yung sa Diyos, sa tao ay anim. Pero sa government, ang kanilang trabaho ay 5 araw lang. Mga kapatid, praise God. Ngunit, amen, doon sa mga, amen, hindi sa government, amen, 6 na araw sila nagtatrabaho. Sa loob ng 6 na araw, ingatan sila ng Panginoon. Bibigyan sila ng Panginoon. Bawat araw na lilipas. Amen? Unang blessings na ibibigay ng Diyos na ikaw ay malusog, wala kang sakit, wala kang karamdaman. Amen? Masaya ka. Amen? Hallelujah. Na nagtatrabaho, nagigilaw, liwanag ka sa katrabaho mo. Sa katrabaho natin. Amen? Wala silang nakita sa ating nakadiliman sapagkat tayo liwanag sa kanila. Amen? Isang balakpak sa ating mahal na Panginoon. Bumabati sa lahat ng narito. Amen? Ang isang magandang tanghali sa inyong lahat. Ang salita ng Panginoon na ating nabasa. Amen? Maliwanag po. Praise God. Amen? Hilig ng lahat ng tinga. Amen? Nawa ay ma-revive tayo sa ngayon. Tayo'y, amen, praise God. Minsan ay naramdaman natin feeling dry na tayo. No? Praise God. Kaya maganda natin ang design ng Panginoon, feeling dry and disconnected from God. Amen? Hallelujah. Pag sinabing tuyo, ito po yung gusto ng mga, amen, na binata at ng may edad. Lalo na kung haluan ng merong itlog. Tuyo. No? Praise God. Yung tuyo na tinutukoy na pagka piniprito mo napakabango. Amen. Praise God. Kahit ilang distansya pagka napon nito, dala ng hangin yung amoy, kahit pang-limang bahay, naamoy pa rin. No? Masarap. Pero sa mga Kristyano, yung salitang tuyo, hindi po pwede yun. Amen? Praise God. Dahil gusto ng Panginoon ay lagi, ano po sitang tuyo? Basa? No? Basa? Hindi magiging basa yung kung walang tubig doon. So, kailangan mayroong tubig. Kailangan, huwag kang pumayag na ikaw yung matuyuan. Dahil ang river na natutuyuan ay wala na pong halaga sa mga tao yun. Gagawin na lang ang squatter area yun. Tatayo ng bahay. No? Mahalaga sa tao yung tubig. Sabi ng iba, 75% yung tubig sa tao. Sabi ng iba, 60%. Amen. So, kailangan ng tubig. No? Lahat ang tayo na kailangan ng tubig. Praise God. Say amen. No, walang tao nabubuhay na hindi na kailangan tubig. Lahat tayo na kailangan ng tubig. Hallelujah. Kaya tayo uminom ng tubig para lagi mararamdaman natin na tayo ay kampante sa ating wala tayong iniisip na umagaw sa ating kaisipan.
kapag ikaw ay natuluan, ang tawag doon ay nauhaw ka, makahanap ka talaga ng tubig para ikaw ay uminom. Gusto mo ng iba, malamig pa. Diba? Malamig pa. Praise God, para malamigan. And yung ating yan, mga kapatid. Hallelujah. Tubig na malamig, hindi beer na malamig. No? Praise God. Tubig na malamig, hindi alak na malamig. Amen. So, ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa umaga ito, sa tanghali ito, mga kapatid, sa araw na ito, feeling dry and disconnected from God. No? Sa Tagalog, engineer. Ano po sa Tagalog yun? Engineer. Feeling dry. Feeling dry. Feeling katuyo. 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 Tuyo at far away. Ang sabi nila, mga kapatid. Amen. Desierto yan ito. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So, wala naman yata dito right. Pero ito yung lalagay ng Panginoon sa atin. Ito remind us. Dahil delikado pagka natuyo na. Amen. Pagkaroon ng pitak-pitak yun. Pagka lupa. Natutuyo ng karoon ng pitak-pitak. Kailangan niyang amok. Kailangan niya ng ulan. Pero nabanggit dito yung buto. Amen. Buto. Isang palakpak sa Panginoon. Kung nakikita ng Diyos sa ating condition, God sees our condition. Amen. Wala tayong may tatago. Lahat ay hayag sa Kanya. Amen. Amen. Kahit saan naman tumago. Amen. Praise God. Ang takip naman ng amen. Praise God. Kumot na ilang pandel yan. Amen. Kahit sa yungin. Amen. Alam ba rin ng Diyos? Ang ating condition. Bakit? Amen. Sa Kanya nagmula ang buhay. Hindi galing sa tao. Kaya naging tao tayo dahil to recognize, amen, na mayroong Diyos. Makilala natin ang Diyos na siya ating purihin, sambahin, na sinasabi niya, ito ng panahon, amen, na siya isambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay hindi po paligoy-ligoy. Amen? Dapat na sinabi niya, na kailangan dapat yung mangyari sa mga mananamba. Na kailangan na tayong lahat ay sasamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Spirit. Espiritu ang Diyos, hindi nakikita, walang laman at walang buto at walang dugo. No? Praise God. Kung inyong tatanungin, amen, praise God, bakit nagkaroon ng dugo? Amen, mula lamang doon sa sun, bigatin sun. Amen. Praise God. Ngunit, kung ating pag-aralan ng pangpuntit, mainam, saliksikan natin ang Biblia, ang Diyos po ay hindi tao, kundi siya ay Espiritu. Sabi ni Josue. Amen? Salamat sa ating muling bishop dahil, amen, siya ngayon nagpag-aral sa mga lang. Sarap po na makinig ng salita ng Diyos. Amen. No? Praise God. Dati nga, hindi ako naghangay na ako po ay maging pastor. Anak ko lang noon, mga kapatid, magmanito si Bishop dahil maraming mga appointment, maraming meditation, maraming seminar. Isabot tayo ng nabiling ng Diyos para ipag-drive po yun ang ating puting Bishop, Bernes Semedosa. Amen? Kaya hindi ko makalimutan yung kanyang pidilig, kabusaw. Amen? Kabusaw. Masanting na ako. Masanting niya ako. Kaya natututo ako ng kapangpangan dahil pagka sinabi ni siya, pupunta tayo doon sa aking lugar. Amen, sa Lubao dahil may funeral service. Nakarga kami. Amen? Praise God. Laging i-escort po ang aming sagot.
No? Wala akong no na sagot. Amen? Kaya laging yes, laging yes. Nandito na naman sa kalagitnaan, mahirapan ako magsabing yes. Dahil dadalhin ka na sa salitang pastor. Amen? Hallelujah. So, wala ko akong magawa. Mga kapatid, sabi mo kanina, kung ako'y naging pastor, mga kapatid, nilagay ako ng ating muling bishop doon sa Taguig. Amen? Praise God na ang lugar na yun ay Muslim street. Amen? Nakakatakot mangarag doon. Amen? Maraming salamat sa Panginoon. Dahil doon ko nalaman kung gaano kabuti ang Panginoon. Doon ko nakita kung gaano ka-powerful ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Dahil hindi ko kaya nating biruin. At hindi natin mapiro. O, sabihin natin na kung binibiro ko lang ang Diyos, na inutusan ka doon dahil, amen, sa kailangan. Amen. At nagbibiro lang tayo, dahil ka na roon. Amen. Pero, hindi. Yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos is to prosper. Makita yung ating spiritual life. Kung meron tayong kapasidad, potential tayo, amen, na ipangaral ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Na pagka tayo ay magpagamit, amen, praise God, ito po ay makilala di lamang ng iyong pamilya, pati ng, amen, praise God, ng mga tao sa lugar na yon na doon ka inilagay. Amen? So, hindi ako ang nag-glorify, hindi si Bishop, kundi ang dakilang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang napapulihan. At meron ko ang nagbibigay. Sabi, mga kapatid, hallelujah, ganito ang sabi niya, narinig ko talaga yun pagkatapos namin magawa yun noon. Sabi, dahil meron doon naman 3-in-1, tapos sabihin 3-in-1, Trinitarian, at meron ding one God believer, doon po yung ating nakapasuran sa bahay lang. Sabi doon, nakinuha, sabi ganito, at hanggisan natin sila ng tumba, sino yung mga maligtas, sila yung totoo. Pero sa unang tinig ko, pinabahan ako. Dahil bilang tao, nakabahan tayo, baka may mumba na eh. Pero doon natin malaman kung paano tayo iligtas ng Diyos sa mumba. Amen? Amen. Praise God. So, nung pagkakas namin, dahil nandun pa sila, pinamayan ko pa sila. Sinabi ko sila, kumusta ko, kayo. Amen? Praise God. Noong kalahon ng mga kapatid, kumakilang pinili tayo. No? Ganyan sasakyan, nabagsakan ng ilaw, basagin ng show. No? Sabi kay Sister Salvi, talagang pasinsahin mo to sa inyong pastor dahil nakapagsabi ako. Amen? Praise God. So, humingi ng sorry kay Sister Salvi dahil para bagang pinangaliit. No? Walang respeto sa mga lingkod ng Diyos. Wala, respeto natin mga lingkod ng Diyos. Ilang isa ng Panginoon. Hindi natin sila pwedeng galawin. Amen? Pag ang Diyos ang naglagay, wala mo tayong magagawa. Amen? At ngayon naman ay lalagyan ng Diyos ng Espiritu Santo. Amen? Praise God. Mamaya malaman natin yun. Kapag tayo nagpapaguloy at handang magpalinis ng kanyang salita na siyang tubig ng buhay, lilinisin tayo ng Diyos paunti-unti. At pag nakita ng Diyos